Nagpapatuloy po ang same-sex marriage sa PTV Special Forum. Alam mo, masalimuot kasi itong usapin na to. At hindi lang yung pagpapakasal ang natatalakay, kundi marami pang issue kaakibat ng LGBT community. Oo. At karamihan dyan, Cathy, yung diskriminasyon, yung nagkakaroon ng mga kung ano-anong krimen sa ating bansa. Tanungin ko lang si Consular Wigo. Ma'am, sa research conducted po ng Philippine Hate Crime Watch, 144 as of from 1996 to 2011, meron pong naitalang kaso na 141 documented cases. Ma'am, sa tingin nyo ba, as provided kung itong napatupad na po, kung sakali pong itong ordinansa natin ay magtutuloy-tuloy at magiging magandang resulta, tingin nyo ba mas bababa po yung kaso sa ating pong nasasakupan na lamang? Oo, palagay ko. At saka palagay ko nararapat naman talaga dahil kung mapapansin nyo po, actually nandyan sa hawak mo, umaakyat pa ang hate crime rate pagdating sa LGBTs. So hopefully, matugunan o kahit papano, mahila naman pababa ang numbers ng hate crimes pagdating sa LGBTs. Okay, merong sasabihin si Naomi tungkol dyan. Doon sa nangyari kamakailan lang kay Jennifer Laude. Oo. Para sa akin, yung mga anti-discrimination laws or ordinances, kasama na din yung mga gender recognition laws, mukhang hindi nila matutugunan yung issue ng violence sa loob ng LGBT community. Ang kailangan talaga natin ay isang movement na tututok para labanan yung karahasan sa ating lipunan. So, pwede itong matugunan o masolusyonan na bilang isang problema kung lahat tayo sama-sama na tututulan natin ang anumang uri ng karahasan. At saka, pag pinag-usapan halimbawa yung karahasan laban sa mga kababaihan, yun palagi yung sinasabi natin na gender-based violence. Ang sabi natin ay, sana i-expand yung pagtingin sa gender-based violence na hindi lamang ito issue ng mga kababaihan, kundi kasama dyan yung mga lalaki, yung mga miyembro ng LGBT community, kasama din yung mga kabataan, etc. At iba't iba pang mga sektor ng lipunan. Okay, I'd just like to follow up on what Naomi said. Attorney Trixie, kasi nga, meron nga Magna Carta of Women na pumoprotekta sa kababaihan. Meron po ba tayong specific laws that protect the members of the LGBT community against violence, against discrimination? Wala. Ganun kasimple yung sagot. Ang tinatawag natin dito sa ganitong klaseng recognition, parang emergent norm. Nakikita na natin ngayon pa lang na ang need para mag-create ng legislation. May mga attempts naman. Meron naman, actually. Meron mga anti-discrimination laws tayo in Congress. However, what it goes down to talaga is, ang Constitution naman natin, hindi kinikilala ang gender. So, ang karapatan ng isa ay karapatan ng lahat. So, doon natin hinuhugot ang treatment natin, ang nire-require nating treatment for the LGBT community. That being said, meron din naman pong developments. Halimbawa, sa Korte Suprema, merong nag-petition na a female civil service employee, but because gay siya, humingi siya ng permiso na magsuot ng uniform ng civil service na panglalaki. Nung una, dininay siya. Umabot hanggang Korte Suprema. Bihis pa lang to. Pero umabot hanggang Korte Suprema at pinayagan ng Korte Suprema ang pagbihis lalaki ng isang gay female na civil service employee. At kinilala ng Korte Suprema ang expression, ng inherent expression sa paggamit ng ganitong klaseng bihis. So nakikita natin, kahit medyo matigas pa ang stand ng Korte Suprema ukol dun sa gender assignment, nakikita din natin na nagbabago habang nagbabago ang societal norms, habang nagbabago ang pagtingin ng mga tao, sumusunod din ang batas. So sa international law, halimbawa, kinikilala na at ang prinsipyo that LGBT rights are human rights. Doon pa lang sa pagkilala na yon, kasi parang sa ngayon tinitingnan natin na parang ang obvious naman, kailangan pa bang sabihin yan? Pero oo, may time kasi noon na kailangan talagang sabihin yon. Kasi gawin na lang nating halimbawa yung kaso ni Jennifer Laude, nakikita mo na meron pang na bakas ng diskriminasyon pag nakita mo yung hate posts sa internet. Yes. Na nakikita natin na minsan ang turing sa kanya parang hindi siya tao. Nagkakaroon ng blaming the victim syndrome as though hiningi niya yung mapatay siya. So,
nakikita natin na nag-emerge yung norm ng karapatan, pero marami pa rin hindi kumbinsido dito sa pagbabago na to. So, ang tinatawag natin dito yung transitional phase. Dito ngayon, kaya sinasabi natin kailangan ng legislation. May times na yung batas, nire-reflect niya yung value. May times na yung batas, siya yung nagdadala ng pagbabago. So in this case, kailangan natin yung batas na magdadala ng pagbabago. Gusto kong tanungin yung ating mga kabataan sa likod na talagang active yung mga yan sa social media. Ito si Misha, nabanggit ni Attorney Trixie nga na yung mga responses ng iba dun sa kaso ni Jennifer Laude ay talagang parang she deserved it. Yung ganun yung dating eh. Anong reaction mo dito, Misha? Personally, as in like, for a woman to hear yung ganun na pag yung rape cases on TV, yung mga ganun, tapos when you see the posts on social media na ginusto mo yan, yung damit mo, ganyan-ganyan. It's the same case with being a member of the LGBT community. Na because you chose to be, for example, a lesbian or a gay member, a gay person, you're initially asking na, as in automatically you're asking to be discriminated, which is not the case. Kasi any normal person wouldn't ask to be, for example, if I were a gay person, I wouldn't go around asking people to hit me or kill me just because of my gender or because of the sexuality that I choose. So I think it's really unfair. Kasi for someone na is known around the community na as someone na is a family member, a sibling, a child, or anak din siya ng someone eh. So you wouldn't go around killing people just because of something na they choose as a lifestyle, as in as something na they want to be. So I think parang in a way I kind of feel for the community, pero until some point lang. Kasi for women it's the same case na just because you go out like wearing a dress or a short shorts, parang automatically ginusto mo yan kasi naka-shorts ka. Pero who in their right mind would ask to be degraded or discriminated, di ba? Okay. Si Nathan naman tanongin ko, bilang isang miyembro ng kabataan, Nathan, sa hinaharap, sa tingin mo ba magbabago pa yung tingin ng mga tao dito sa pagdating sa LGBT? Tingin mo ba may maganda pang epekto o may maganda pang mangyayari? Well, sa tingin ko naman, it's a progressive case nga eh. Like what our city ordinance in Quezon City, it's a good stepping stone. And I think na magbabago ito when time comes. Although now we are kinda scared to take that road. We're scared to take that choice because of the many discriminations and influence by the church, by the government. There are many things na gumugulo pa sa isipan ng society natin. Pero I think that the bottom line is that we should respect one another for who they are, not because of their gender, but because that they are human beings, that they deserve equal rights of what we are enjoying, di ba? PJ, sa iyong palagay, kasi we are talking about society as a whole, pero yung kabataan, are the new generation now more open to and more accepting of the LGBT community? Sa pananaw ko naman po, katulad nga po ng sinabi nyo, bukas na bukas po yung kaisipan ng mga kabataan ngayon. Kaya nga po, mas marami nga pong kabataan ngayon yung nagwewelga sa Menjola na malapit nga po sa amin. Kaya nakikita po namin na kasi nga po, nakikita po nila kung ano po talaga yung mali at kung ano po yung dapat na mangyari sa ating lipunan. Kaya po dapat yung pagtingin din po ng mga nakakatanda, sana ganun din po sana yung tingin. Parang maging magkapantay lang po sana. Parang sa tingin ko lang po, masasabi ko lang po na mas nauungusan pa po ng mga kabataan yung pag-iisip ng mga mas nakakatanda po sa amin. May gustong sabihin si Kisha. Sige. Okay. Para sa akin naman, bilang member ng LGBT community, hindi naman siguro kasalanan na maging ganito kami. So ngayon, ano bang karapatan ng isang tunay na lalaki at tunay na babae? Ano bang karapatan niya at hindi namin karapatan yun? Ibig sabihin dapat pantay-pantay. Kung sabi nga ng mga pastor natin ng mga guest, lahat tayo gawa ng Diyos, ibig sabihin pantay-pantay tayo pare-pareho. Actually, ito talaga siya, hindi naman talaga siya totaling issue. Pinipilit lang gawa ng issue. Kasi mga tao din naman kami, may damdamin ang normal na tao. Sabi nga normal sila, mga abnormal kami. May damdamin sila, may damdamin din kami. Di ba? O nasaktan sila, saktan din kami. Yung nga lang, pagdating sa LGBT community, ang tingin sa amin napakababa. Ikaw ba, Kisha,
nakakatanggap ka ba ng medyo diskriminasyon o pambabasto sa iyong pagkatao dahil ikaw ay isang miyembro ng LGBT? Actually, wala naman sigurong taga-LGBT na hindi nakakatanggap ng discrimination. Lahat yan. Lahat. Nakakatanggap. Yung nga lang sa akin naman, sino ba sila para entertain ko pa sila? Basta kung alam ko sarili ko, tamang ginagawa ko, alam ko ginagawa ko, wala akong naagrabyadong tao. At higit sa lahat, productive ako. Doon ako nag-i-stand. Okay. Ako may katanungan lang kayo. May idadagada si Naomi. Go Sige, ahead. ang gusto ko lang balikan yung usapin tungkol kay Jennifer Laude, no? Hindi ito rape case. Ito ay isang slay case. Ito ay isang klarong kaso ng karahasan. So, kung saan pinatay ang isang kapwa natin Pilipino ng isang US Marine. So, gusto kong mag-respond din sa sinabi ni Attorney Trixie na yung mga hate comments sa internet ay napakarami. Pero marami din pong sumusuporta kay Jennifer Laude. At gusto ko pong himutukin ang mga nanonood ng programang ito na wag po tayong mag-focus doon sa biktima dito sa kaso na to. Mag-focus tayo doon sa perpetrator. Diba? Dahil walang kasalanan si Jennifer Laude. Siya ang pinatay. Siya ang naagrabyado. Tingnan natin, bakit siya pinatay ni Private First Class Joseph Scott Pemberton, at gusto natin na siya ay matry at makonvict sa isang Philippine court sa ilalim ng Visiting Forces Agreement or ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. So, magkakaroon po ng Senate hearing sa pangunguna ni Senator Miriam Defensor Santiago tungkol sa Jennifer Laude case. Sana po lahat ng sumusuporta sa kanya ay pumunta sa Senado para ipakita ang inyong suporta sa kanya. At sa Biyernes, sa October 24, magkakaroon tayo ng National Day of Outrage para sabihin ang ating hinaing tungkol sa kaso ni Jennifer. Sa Sunken Garden, mangyari ito sa loob ng UP Diliman, alas 4 ng hapon. Mangyayari din po ito sa Cebu at sa Legazpi City. Alright, we have to discuss these issues, no? Kasi ang pagsurong, bago natin maisulong yung karapatan ng kasal, Tama. ay kailangan muna isulong yung basic nilang karapatan. Tumungo muna tayo sa miyembro ng ating studio audience para sa kanilang karagdagang katanungan. Sige, si Luis Kimberly, may katanungan? Good evening po. Tanong ko po kay Kuya Nathan po. Yan. So, ngayon po 'di ba everything happens for a reason naman po. So, kung sakali man pong maipasa po yung same-sex marriage. So, ano pong magiging ano po nito, implication, tsaka yung magiging result po nito sa mga kabataan, magkakaroon po ng confusion. Syempre po, hindi lang po yung pinag-uusapan po yung para po sa ngayon, yung para sa generation na rin po. Tapos, ano po ba yung magiging outcome? Yung may negative o positive po ba? Ganun. Okay. Well, of course, in every decision, there will be positive things and negative things. Now, here goes the question. Kung tatanungin nyo, what will be the possible negative outcome pagka napatupad tong same-sex marriage na I think na in the near future it will be approved even here in the Philippines when time comes. Well, if ever same-sex marriage would be approved, this is the negative side. But don't take it too much. Pero here's the thing. If may ikakasal na same-sex marriage, there is a debate that goes that, is it homosexuality? Doon man tayo mag-focus. Is it nature or is it nurture? Meaning nasa hormones ba to, genetics ba to, or is it because of the environment? When time comes na approved ng same-sex marriage, the negative thing is that pag nakikita mo na ang society mo is nagbabago tungo dito, na lahat ng tao is okay na magpakasal ng same-sex, it's possible na maapektuhan mo in a negative way yung society mo na, it's okay. Kahit yung mga taong alam na nilang, well, it's a saying according to the Bible that it's wrong. So kung alam mo nang mali yun and then pinaperpetuate mo pa, well, that is the negative effect of that. Kasi magiging lifestyle siya eh. And if that lifestyle becomes a norm of our society, yun yung magiging tatahakin nating landas as time comes. Okay, may gustong sabihin si Keisha. Okay, sa akin naman, bilang isang may partner, nag-asam ako ng same-sex marriage. No? So yung sinasabi nila na, yung sabi nga ni Nathan, na actually yung same-sex marriage talaga, dapat naman talaga eh. Alam kung bakit. Ako nagmamahal ako eh. Totoo ko mahal akong partner ko. Ang problema lang doon, yung gender lang namin pareho. No? So ngayon, para sa akin, isang question lang eh. Ikaw ang nasa sitwasyon ko. Anong pipiliin mo? Yung kinasal na babae-lalaki na naglalas lang ng 2 years, magkakaanak, at the end maghihiwalay, may iwan yung bata? Or kami ng partner ko na talagang alam ko na mahal niya ako at mahal ko siya, na alam ko maglalas din kami, nakadepende din sa amin.
Oh, yun lang tanong saan ka doon? Ano ang mas maganda doon? Yung same-sex marriage ba o yung doon sa babae-lalaki? Alright, may gusto nga May sabihin si dagdag. Pastor Kayanan. I think the argument na gagamitin mo yung nag-fail na marriage ng straight as a justification for the LGBTs to get married is a false argument. Hindi mo pwedeng gamitin yung failure ng mga straight to justify na ay yung mga straight nga nagfe-fail. So pwede naman siguro. I think it would be also unfair for straight married people like us na nagagamitin mo yung... Kasi ang nangyari ngayon, the exception to the rule became the rule. So it should... Hindi mo rin... Kung unfair para sa mga kaibigan natin na LGBTs na ma-discriminate sila, I think it would also be unfair for people who... like straight people who are married. Nagagamitin mo yung kanilang failed marriage as an argument to support yung same-sex marriage. Okay, just a last question before we wrap up. Naomi, may pag-asa pa ba sa tingin mo na maipasa ang batas dito sa Pilipinas patungkol sa same-sex marriage? Oo, syempre naman. Dahil ang lipunan ay nagbabago. So it's just a matter of time, sabi nga kanina. So siguro, kung hindi ngayong taon, kung patuloy na mag-advocate yung LGBT community dito sa Philippines, ay mapapasa din ito sa kinalaunan. Oo, marami pa sana tayong maitatanong, mapag-uusapan na, Cathy. Kaso nga lang, talagang kulang na ang ating oras. So, Okay, hingan na natin ng kanilang mga huling mensahe, ang ating mga panauhin. Umpisahan natin kay JP Caligo. PJ. PJ. Okay, para po kasi sa akin, ang usaping pong same-sex marriage ay hindi po patungkol kung ano po yung tama at ano po yung mali. Para po sa akin, ang usapin pong ito ay dapat maramdaman din po o matamasa din po ng parehas ng LGBT community kung ano po ang natatamasa ng mga straight people, ng lalaki at saka ng babae. Na kung ano po dapat, yung kung anong natatamasa nila bilang individual, kung ano po yung binibigay ng buhay sa buhay ng isang tao. Okay, huling mensahe naman, si Nathan Sison. Nathan? Ako yung huling mensahe ko lang, well, same-sex marriage, napakadaming factors na dapat i-consider. Pero ang bottom line is, paulit-ulit ko sinasabi, is irespeto natin yung mga kapwa-tao natin. Pero at the end of the day, lagi nating iisipin na sa mundong ito, may mga bagay ang mundo ay patuloy na nagbabago. That's the constant thing, is that our world changes. So when time comes na naging open ang society natin sa same-sex marriage, we as human beings, whether you be LGBT or you be male or female, let's just respect one another. And you know what? Hindi naman to usapin nga na dahil ito ang gender mo is makasalanan ka na, because it's never a choice. It's a lifestyle that you have and you're happy with. So I think that for us to live a harmonious society, let's just respect one another and enjoy life. Okay, Misha Rojas. There are a lot of things to be said with LGBT topics. Pero with this in particular, meaning same-sex marriage, I think for me, love is genderless, no matter how cliche it sounds. Kasi it's an emotion that everybody feels. So to be stripped of that right to love is, I think, an offense to you as a person. So it's not a question of your gender or your sexuality, but more of how if you're willing to love, or if you feel that with someone of the same sex, or whether or not it's the same or not, I think it's more of how much do you love the person. It's not questioning them whether or not you're a lesbian or a transgender or a gay person. It's more of we should just respect their decisions to love. Since yun din yung teachings ng church, diba, is to love one another. So why hinder someone from loving unconditionally? It's based on, if it's just going to be based on their genders. Okay, maraming salamat sa'yo. Next naman si Kisha Balowis, member po ng LGBT community. Para sa akin naman, yung huling masabi ko lang about sa same-sex marriage, alam ko na dati ang panahon na mangyayari talaga yan. Dahil sabi nga na, nagbabago ang panahon. So ngayon, doon sa mga taong hindi pa ganun kalawak yung pagkakaintindi sa same-sex marriage, alam ko dati ang panahon din yan na maiintindihan nila yan. Kunting aral, kunting unawa sa mga tulad namin taga-LGBT. Yun lang po. Naomi Fontanos.
Para naman sa amin, ang same-sex marriage o yung marriage equality, yung mas tamang term, ay isang issue ng human rights. So, ang pagtataguyod namin sa marriage equality ay hindi dahil gusto namin ng espesyal na karapatan, ngunit gusto lang namin ng pantay na karapatang pantao sa lipunan. Pero sana, hindi matabunan ng issue ng marriage equality ang mas matitinding issue na kinakaharap ng lesbian, gay, bisexual at transgender community dito sa Philippines. Kasama dyan yung karahasan na pinapakita ng Jennifer Laude case, ang kahirapan o poverty, marami sa amin ay nagdadanas nito, at ang marginalization sa lipunan. Maraming salamat po. Alright, huling mensahe naman ni Attorney Trixie Angeles. Kung titignan natin ang kasaysayan, marami dun sa ating mga rules o laws ay binase sa pagkakailangan ng lipunan na yon. Ang pagkakilala ng marriage bilang institusyon sa between a man and a woman ay hindi lang para iprotektahan ang pamilya, pero para i-ensure ang procreation, para lumaki ang population. Obviously, that worked. And it worked a little too well. However, kung titingnan rin natin ang kasaysayan, kinikilala din ng mga ancient Greek societies ang mga same gender or same-sex partnerships. Kinailangan nito dahil magkakasama kadalasan ang mga lalaki sa gyera. At naging necessary ito to create bonds between your bodies during times of war. So, nakikita na rin natin na sa ating lipunan, nagiging necessary na rin na kilalanin natin ang isang sektor ng lipunan natin na na-exclude natin sa mga karapatan na normally ina-accord natin sa isang babae at isang lalaki ang institusyon ng pagkakasal. Hindi na po naaangkop yung dating dahilan na kailangan lalaki at babae para ma-ensure yung procreation. Sa panahon ng RH bill, obviously, hindi na ito yung primary consideration. Kinikilala din natin ang paniniwala ng iba't ibang sektor ng society natin at hindi nagdi-discriminate ang ating saligang batas sa mga faiths na nagpo-profess ng kanilang paniniwala sa kasal. Ngunit ang ating batas ay kailangan ng kilalanin ang pagbabago ng ating lipunan at pagbabago dun sa mga partnerships ng mga tao na hanggang ngayon ay hindi nabibigyan ng karapatan na normally binibigay natin sa ibang sektor ng lipunan. Okay. Ang equal rights ay nanggagaling sa human rights at kailangan protektahan natin ang lahat. Maraming salamat, Attorney Trixie. Huling mensahe po mula kay Pastor Gabriel Angelo Daus. As a church, we should study and restudy again. Malaki itong usapin. Hindi ito madaling talakayin. We cannot say one sling ng word and then that's it. It's the final word. Marami tayong dapat i-considera. So as a church and as a Christians, let's study again and restudy the scripture as the basis and foundation of our faith. And consider the church tradition also. Plus, let's reason out together as human beings. Also, let's consider human beings' experiences. Together, let's discuss again this matter because, again, ito ay hindi madali. Ito ay napakahaba pang talakayin at bilang isang simbahan o bilang isang mga mananampalataya ni Kristo, let's defend the rights of the human beings because they exist because God wills it. And we reflect the image of God. Alright, maraming salamat po sa inyo. Huling mensahe naman po ni Pastor Rizal Keanan from Bible Mode Youth Philippines. Napag-usapan natin yung maraming bagay, yung pag-ibig, pag-ibig ng Diyos, yung pagkilala sa karapatang pantao. Lahat ng yan ay mga realidad. Kami po bilang mga lingkod ng Diyos, alam namin yung realidad na yan sapagkat kabilang sa aming gawain ay ang tumugon sa mga problema ng mga tao, lalaki man o babae, lesbians, gays, bisexuals, and transgenders. Na meron din silang mga suliranin at hinaing na kailangan ding tugunan. Nakuunawaan po namin ng lahat ng panig, kinikilala po namin ng lahat ng bagay, at yung pong sinasabi mga karapatan, pinakikinggan po. Wala pong hindi po masasabi ng sino man from the LGBT community na sa amin po ay ididiskrimina po namin. Makakaasa po ang LGBT na puprotektahan din po ng aming pong simbahan yung karapatan ng mga LGBT bilang mga tao. Gusto ko lamang pong ipahayag sa lahat po, maging sa ating mga manunood,
kahit po tanggihan natin, kahit hindi po natin sang-ayunan at paniwalaan, ang buhay po ay may pamantayan. At yan po ay ang Diyos. Tanggapin man natin o hindi, may Diyos. Our beliefs cannot change the truth, but the truth can change what you believe. Huling mensahe po mula kay Councilor Lena Marie Huico mula sa unang distrito ng Lungsod, Quezon. Doon po sa usapin ng same-sex marriage, kami po bilang sangguniang panglungsod sa lungsod ng Quezon City, siguro gusto ko lang po i-correct ang notion na maaari tayong makagawa ng isang ordinansa para po sa same-sex marriage. Ito po ay hindi maaari and it is beyond the mandate of the local government and the council. Ito po, nangangailangan tayo ng national law para po sa same-sex marriage. Pero po, asahan nyo na sa Quezon City, siguro that much I can say as a representative of our city. In Quezon City po, we are doing everything we can do to ensure our LGBT community that in Quezon City, that is the city that is truly gender safe and gender fair. So, yun lang po. Masasabing ang pagkakaroon ng pantay na pagkilala sa karapatan ng isang tao ay nararapat lamang nating ipagkaloob, may batas man ukol dito o wala. Atin pong tandaan na ang bawat isa sa atin, anuman ang kasarian, ay nangangailangan ng pagtanggap, pag-unawa at respeto mula sa bawat isa. Ako po si Kirby Cristobal. Ang usapin ukol sa same-sex marriage ay masasabi nating isang issue kung saan inaasahan ang banggaan sa pagitan ng karapatan at konsepto ng moralidad. Ano man ang maging resulta ng planong ito ay naway maiayon sa ating kultura at kasalukuyang lipunan ang magiging kahihinatnan ng pagsulong sa nakaambang pagbabagong ito. Ako po, si Cathy San Gabriel. Naway nakatulong ang inyong 1.5 oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyung ito. Ito po ang Same-Sex Marriage, a PTV Special Forum.